Madayaw nga adlaw Matinyans, Marso 15, 2025, karong adlaw. Ako si Josh Eric Gelgis. Uban ni kami alang sa mga labas nga mga balita, gikan sa lokal nga panggamhanan, ubos sa administrasyon ni Mayor Michelle Nakpil-Rabat, ug ania ang atong mga headlines. National Women's Month 2025, gi-celebrar. Fire Safety Awareness Activity, gi-pahigayon. Agri-water system ug organic livelihood project gi-turnover sa libudon. Civil Society Organization Summit nagmalampuson. Sa sports, Davraa 2025 medal standing atong lantawon. Ug ang mga bidang atleta sa Davraa atong ilailahon. Kana ug uban pa sa pagbalik sa Ang Mati karon. Boa noite, povo, que eu cheguei. Mais outra vez apresenta meu baianão. Povo, que eu cheguei. Mais outra. Boa noite, povo, que eu cheguei. Mais outra vez apresenta meu baianão. Mati is where to be. Make it Mati. Maganahay nga di. Kung may gustong isumbong nga problema sa inyong barangay, o di ka proyektong kinahanglan ninyo nga wala nga tagad, kung kamo nangitag kadangpan sa inyong suliran, i-report na kana sa Ang Mati karon. Kami gadawat sa reklamo, hangyo o bisan pa man unsang mensaheng gusto ninyong madunggan sa lokal nga panggamhanan. I-report na yan. Ipadala lamang inyong mensahe hangyo ug mulo sa atong Facebook page, City of Mati LGU, aron among masibya sa Ang Mati karon. Mamahimo usab kamong magpadala sa inyong video, mahitungod sa inyong issue. I-report na yan. Matinyans, andam ka ba panahon sa kalamidad? Ang Go Bag usa sa mga alibyo aron kaminusan ang epektong hatod sa kalamidad o emerhensiya. Ali, tabangan ta ka magprepara og Go Bag aron ready ka pirmi. Una, iandam ang sinina ug uban pang bisti nga magamit sulod sa duha hangtod tulo ka adlaw. Pagkaong di dali mapano sama sa dilata, biskwit, noodles ug uban pa. Tubig mainom.
kutsara, tinidor, plato ug plastic bags. Toiletries sama sa toothbrush ug toothpaste, sanitary napkin para sa mga babae, sabon ug shampoo, hand sanitizer ug alcohol. First aid kit sama sa band-aid, mga tambal, ointment para sa mga samad, maintenance medication kung naa. Survival kit sama sa pocket knife na dunay can opener, flashlight ug posporo o lighter, ug pito. Mga gadget sama sa radyo, battery, power bank, charger ug extension cord. Human kini tanan maandam, ibutang kini sa bag na dili dali mabasa. Ang go bag ibutang sa butanganan na dali ra makita. Inumdumi, mas luwas ang taong andam. I-ready na ang inyong mga go bags, Matinians. Kabalo ka ba? Nga otomatikong kansilado ang klase sa mga eskwelahan kung adunay bagyo, kusog nga pagulan, baha ug kusog nga linog. Subay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Otomatikong makansela ang klase gikan preschool hangtod grade 12 kung adunay na issue na tropical cyclone wind signals. 1, 2, 3, 4 o 5 gikan sa PAG-ASA o ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Gawas sa bagyo, otomatikong kanselado sab ang mga klase kung adunay gi-issue ang PAG-ASA na orange ug red rainfall warning. Mamahimo sab na magsuspende og klase ang lokal na panggamhanan tungod sa pagulan bisan og walay warning gikan sa PAG-ASA. Samtang otomatikong makansela sab ang mga klase kung adunay flood warning gikan sa PAG-ASA. Makansela o masuspende sab ang mga klase bisan og walay flood warning sa PAG-ASA kung kini gimando sa lokal na panggamhanan. Sa panahon sa linog, otomatikong makansela ang mga klase kung lapas sa intensity 5 ang gideklara sa PHIVOLCS nakakusgon sa linog. Samtang mamahimong ikansela sa lokal na panggamhanan o mga school principal ang klase kung adunay linog na baba sa intensity 5 ang kakusgon. Kini nga polisiya mausab ang ginasubay sa Commission on Higher Education CONCHED. Karon, kabalo na ka! Nagmalampuson ang gipahigayong 2025 National Women's Month celebration sa lokal nga panggamhanan sa Mati nga nagpasiugda sa kalig-on, liderato ug dakong kontribusyon sa kababayenan gikan sa lagkalain-laing sektor. Si Jilbis Jean Patalinghoog sa report. Babae sa lahat ng sektor, aangat ang buhay sa bagong Pilipinas. Mao kini ang tema sa nagmalampusong selebrasyon sa National Women's Month sa lokal nga panggamhanan sa Mati kaniadtong Marso 3, 2025. Kinigi pangunahan sa City Social Welfare and Development Office uban sa kooperasyon sa lokal nga panggamhanan sa Mati ubos sa administrasyon ni Mayor Michelle Nakpil-Rabat. Ang kalihukan naghatag dungog sa kalig-on, liderato ug kontribusyon sa kababayenan gikan sa lain-laing sektor. Ang opening ceremony gipahigayon sa City Hall covered grounds, nagtigom sa mga grupo sa partisipante, lakip ang managlahing organisasyon, women in uniform ug mga tigpasiugda alang sa mga katungod sa kababayenan. Mitambong usab si Vice Mayor Enzo Rabat kinsa miduyog sa paghatag og mga sertipiko sa mga outstanding women nga nakaambag og dakong kontribusyon sa ilang tagsa-tagsa ka sektor. Highlight usab sa aktibidad mao ang paghatag og mga sertipiko sa mga empowered women nominees nga gikan sa nagkalanlaing departamento. Kining 16 ka mga talagsaon nga babayi gin-nominate sa ilang mga department head base sa ilang kabilihon sa trabaho, pagpangulo ug dedikasyon sa ilang mga natad. Nagpadayon ng mga kalihukan sa ikaduhang semana sa selebrasyon, diin kaniadtong Marso 10 gipahigayon ang wellness check-up ug self-care activity sa Sambuokan Hall nga nagtanyag og libreng serbisyong medikal, legal counseling, psychological consultations ug uban pa. Sa Marso 13, gipahigayon ang Empower Her, pagmata sa gugma o kahimsog nga nagdakip sa usa ka healing yoga session, sound bath meditation ug gratitude journaling. Magpadayon ang selebrasyon uban sa mga makahuluganong kalihukan sama sa tree planting activity sa Marso 17 ug ang culmination program ug parada sa Marso 21 sa FGR Park and Baywalk.
Ang syudad nagpabiling ligon ang pasalig sa pagpataas sa kahibalo bahin sa gender equality ug pagdasig sa positibong kausaban pinaagi niining tibok buwan nga selebrasyon. Kini si Jilbis Jane Patalinghog para sa Ang Mati karon. Usa ka fire safety awareness activity ang gipahigayon sa Mati City Fire Station isip selebrasyon sa Fire Prevention Month. Kini aron matagaan og dugang kaalam ang katawhan sa paglikay sa sunog. Si Nash Tiguelo alang sa dugang detalye. Sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Mao kini ang tema sa malampuson nga gipahigayong Fire Safety Awareness sa Mati City Fire Station niadtong Marso 10, 2025. Subay sa selebrasyon sa Fire Prevention Month, ang kalihukan nakiglambigit sa mga empleyado sa syudad sa mahinungdanong mga diskusyon sa kaluwasan sa sunog. Ang aktibidad nagsugod sa usa ka makapadani nga presentasyon sa video nga nagpasiugda sa kaminungdanon nga mga proactive nga mga lakang sa panahon sa katalagman. Gisundan kini sa pagpahibalo sa umaabot nga mga kalihukan kalabot sa Fire Prevention Month nga gilaraw aron mas maedukar ug maandam ang komunidad. Atol sa programa, ang mga personahe sa fire station mitratar sa mga nanambong ug usa ka madasigon nga pasundaig sa sayaw nga nagpakita silang dedikasyon ug pagtinabangay nga makabot ang luwas nga komunidad. Mihatag usab og makapadasig nga mensahe si Acting City Fire Marshal Fire Senior Inspector Jimayma P. Longyapon nga nagpasiugda sa mahinungdanong taha sa pakiglambigit sa komunidad sa pagbintinar sa usa ka luwas nga syudad alang sa katawhan. Giawhag usab niya ang mga mitambong sa aktibidad nga unahon ang mga security measures sa mga panimalay ug sa trabahoan aron malikayan ang bisan unsang peligro. Nagmugna usab og usa ka raffle draw ang buhatan sa katapusan sa kalihukan. Diin kini nagdugang og usa ka makalingaw nga elemento ug magantihon ang mga partisipante alang sa ilang panag-uban. Pinaagi sa mga inisyatibo nga lakang sama niini nga convocation, ilang gipalig-on ang mensahe nga ang pagpugong sa sunog usa ka kolektibong responsibilidad nga kanunay timan-an ug imintinar sa matag usa. Ang buhatan nag-auhag sa tanang matinyas nga magpabiling mabinantayon, mag-practice sa mga panagana sa kaluwasan ug magtinabangay sa pagtukod og komunidad nga luwas sa sunog. Kini si Nash Tiguelo para sa Ang Mati karon. Gi-turnover sa buhatan sa City Agriculture Office ang bagong agri-water system ug organic livelihood project alang sa asosasyon sa mga mag-uuma didto sa Barangay Libudon ning Dakbayan sa Mati kaniadtong Marso 7, 2025. Ania ang report. Gitambungan sa buhatan sa City Agriculture Office ang seremonyal nga pagtunol sa agri-water system kon Spring Development Project ug Organic Agriculture Livelihood Project ngadto sa Libudon Organic Farmers Association kon LOFA kaniadtong Marso 7, 2025 sa LOFA Organic Center sa Barangay Libudon ning Dakbayan sa Mati. Ang maong proyekto gipondohan sa Department of Agriculture Regional Field Office 11 pinaagi sa Organic Agriculture Program nga nagtinguha sa pagpalambo sa organikong panguma sa rehiyon. Pinaagi sa bagong tubig nga sistema, mas mapaayo ang patubig sa mga umahan ug mas sigurado ang malungtarong pagpahimulos sa natural nga tubig sa lugar. Gawas pa niini, gihatagan usab og sertipikasyon ang LOFA isip organic certifying body sa Bureau of Agriculture and Fisheries Standards. Kini nagpamatuod nga ang asosasyon adunay katungod sa pagkumpirma sa organikong kalidad sa mga produkto nga ilang gipatubo, ingon man usa ka pamatuod sa ilang kredibilidad sa merkado. Mapasalamaton ang City Agriculture Office apan gipakita lamang niini nga proyekto ang suporta sa gobyerno alang sa organikong panguma ug sa malambuon nga agrikultura. Ang organic farming usa ka mahinungdanong lakang aron mapanalipdan ang kinaiyahan, mapauswag ang produkto sa mga mag-uuma ug malikayan ang paggamit sa makadaot nga kemikal sa panguma. Sa padayon nga pagpasiugda sa organic agriculture, gilauman nga mas daghang mag-uuma ang makapahimulos sa modernong teknolohiya ug suporta sa lokal, regional o nasyonal nga panggamanan. Sa among pagbalik, Civil Society Organization Summit nagmalampuson sa sports. Davra 2025 medal standing atong lantawon ug ang mga bidang atleta sa Davra atong ila-ilahon. Kana sa pagbalik sa Ang Mati karon.
Madayaw na adlaw Matinians, ani na sab kita sa tong segment na Matinians on the Street. Dinhi lamang sa ang Mati karon. Karong bag-o, gi-aresto si kanhing presidente Rodrigo Duterte o gipadala sa the Netherlands aron atubangon ang mga kaso nga crimes against humanity nga gi-file bato kaniya sa International Criminal Court kon ICC. Kini may kalambigitan sa iyang war on drugs nga giingon nga nakaresulta sa kamatayon sa 12,000 hangtod 30,000 ka mga tawo. Bisan pa niini, nagpabilin gihapon siyang popular sa daghang Pilipino tungod sa iyang baruganan batok kriminalidad. Apan daghang human rights groups ang nagtumbo kaniya tungod sa mga extrajudicial killings nga naghatag og kasakit sa mga pamilya sa mga biktima. Ang uban nagtuo nga kini hustisya alang sa mga biktima, samtang ang uban supa kay para kanila, sakto ra ang iyang gibuhat para sa kalinaw o kasiguruhan sa nasod. Busa alang sa atong pangutana karong semana, uyon ka ba sa pag-aresto kang kanhing presidente Rodrigo Duterte? Taraw ba ni kami og atong sutaon ang tubag sa mga Matinians? Para sa ako, dili po. Like, wala sila gipakita na warrant of arrest ko. Tapos, murag, lahi lang pagka, kang BBM. Murag, i-force nila. Like, atong pag, nila gabi sa, di ba, nanatoy gihatag na kuwan sa court. Tapos, i-force nila pag, padala sa padong sa Dubai ko. To Netherlands. Dili ko uyon nga gi-aresto siya kay tungod kay dako mo siyang natabang diri sa Philippines. Ya ang kang sa karon nga administration manggod kay kanang corrupt, dagag mas ning taas ang krimen og kanang mas ning samot og ning taas ang poverty sa Philippines karon mo nang di ko uyon nga ilang i-aresto si Duterte. As sa arrest ni PRRD, dili jud ko yun kay mura mag-ilalang gi underground, mura illegal ang pag-aresto niya kay wala proper documentation, wala proper nga warrant of arrest. Nya luoy pud ba yan kay wan pa bi ang health condition niya. Nya yung ana ilang gihimo. So sad sa ato mga namo mga Dutertinians, nakahilak na ko. Kaluoy niya. So, lang to, kaya naghilak na ko dahil. Kaya naghilak na sa ko kanina buntagan eh. Pero murag nalipay na lang ko sa pasalig ni President Trump nga kuan kanang tabangan niya iyang ikontak ang China nga dili gyud siya legal tungod kay nibulag na ang ICC ang Pilipinas sa ICC nga kuan sa US. Sakit. Ay para sa kuha dili ko uyon. Kay tungod kay dili tungod kay PRDD wala joy kanang dako kay siya natabang sa Pilipinas kanang for example sa kanang sa drugs, war on drugs, uyon kay ko ana kay sa unang panahon makalakaw-lakaw pa ta sa atong palibot o sa atong city nga murag safe ta. Karon dili na jud siya kanang safe para sa kuha. Mo nang dili ko uyon nga gidakop siya kay para sa kuha illegal ang ilang pagdakop nga murag ilahang gikuan si ilahang gi kanang gipugos pagpasakay sa eroplano nga ang eroplano nga Republic of the Philippines pagyud ang nakabutang sa eroplano nga iyang gisakyan sa ato pa na underground nga ilang gibuhat para makuha nila si Duterte kay para ang ila siguro nga nahuna nga politika kung makuha si Duterte kay kusog man karon ang team Duterte ang ilang gikuan nga kuhaon nila si Duterte para mahinay ang ilahang ang tingog sa mga kuan ilahang kuan hinay ang ilahang kuan ba kanang ilahang team nya karon kay ang mga tao karon kay naluoy naman ni Duterte di karon ning kusog naman hinuon kaayo para sa kuha both straight ko Duterte team. Same lang pud sa ilahang giingon dili jud may muuyon kay syempre bisan bayag ing anak si Duterte kay tungod sa iyaha, di ba? Atong dati manggod niya na siya pa president. Grabe jud namong pagpasalamat at sa iyaha kay tanan mga drug addict kanang mga kuan ato mga di ba daghan jud kaayo sama sa amoa kay katong sa amoang lugar daghan jud kaayog na kuan ato kana or dili lang pud sa amoang lugar ato daghan pa jud na nga mga lugar na kuanan niya natabangan niya kay tungod sa katong mga matay na mga drug addict or kaya katong mga drug lord kato daghan jud kaayog daghan kayo nagpasalamat pud ato sa iyaha
It's against the law eh. Against the law ang nangyari. Parang makasarili sila. Parang scripted yung ginawa. Nagmamadali sila na bakit ganon. Gusto nila itapon kagad si President Duterte. Mali yun. Nasa abroad pa ako, Duterte na. Mahal ng mga Pilipino. Mahal na mahal. Pinaglalabang ko yan. May mga ibang lahi. Masama daw. Sabi ko, no. Duterte is number 1. Dili, kay maayo man si Sir Duterte mo dala sa mga tao diri. Dili, oy. Kabutan sa tuon Tatay Diggs na to, inganaon nila. Di yun to yun yun. Ambot, nganong inana nila pag atong presidente. Atong former president. Nga maimanta niya pagdala sa atuang kuandre sa Pilipinas. Kundi tungod siya ha, wala ta. Katong time sa COVID unta, di ba? Grabe. Nya karon nga naon lang nila. Grabe pagkuan sa Tatay Diggs sa tuwa, pagsakripisyo para sa kayuhan sa Pilipinas. Pero karon sa ano lang kadali, kadali ilahang gikuan. So dili jud ko yun. Dapat ilan tang ibalik sa Tatay Diggs. Para sa ko, ma'am, dili ko yun nga gidakop si President Rodrigo Roa Duterte kay tingpol ganita sa atong bansa nga naging presidente siya kay nakatabang siya sa mga sa tuwa nga mga citizen. Thankful po sadta nga na presidente siya og kanang sa mga plataporma nga nabuhat niya. Dili ko mo yun kay kuan manggod kining maglisod na tag kuan sa atong presidente karon na bag-o kay daghan na daw kay adik ana about sa mga rape. Kay kuan manggod di ko gusto na kita ko si Duterte ron kay kuan manggod kanang daghan na kay ganang naabot sa mga rape, mga adik. O daghan siya nabuhat sa mga kuan ba. Nagwapo kay siya pagpadagan sa mga tao. Ug mao kana ang tubag sa Matinyans kabahin sa atong pangutana karong samanaha. Ubanina usab kami sunod semana din hilamang sa Matinyans on the Street. Ako si Jelvis Jean Patalinghog, amping! Kapin 150 ka mga representante sa managlahing sektor ang may partisipar sa baguhay pa lamang gipahigayon na Civil Society Organization Partners Summit aron hisgutan ang mga problema ug mga angay na community development sulod sa dakbayan sa Mati. Si Jasmine Tia sa report. Nagmalampuson ang gipahigayon na Civil Society Organization Partners Summit nga kaniadtong Marso 7, 2025 sa Sambucan Hall Compound sulod sa lawak sa City Hall ning Dakbayan sa Mati na adunay tema na Connect, Co-Create, Make a Difference. Ang mong summit adunay kapin 150 ka partisipante nga may representar sa managlahing mga sektor sama sa agrikultura, transportasyon, health and environment, social development, mga buhatan sa lokal na panggamhanan ug mga negosyo. Gipangunahan sa City Planning and Development Office ang Partners Summit, diin pipila ka mga diskusyon ang giablihan alang sa matag sektor. Tumong sa mong summit ang pag-ila sa managlahing mga problema sa komunidad ug maplanuhan ang mga angay na programa ug community development na uyon niini. Gawas niini tuong sa summit ang pagmugna ug managlahing partnerships alang sa kalambuan sa syudad. Gipangunahan sa mga representante sa Davao Oriental State University Condorcet ang focus group discussions aron katabangan ang mga partisipante sa pag-ila sa mga problema ug angay ng mga solusyon nga mahimong ipatuman sa local government unit sa Mati ug sa mga partnerships. Samtang giseguro sa lokal na panggamhanan sa City of Mati pinaagi sa CPDO ang pagtabang ug suporta sa pag-implementa sa mga plano alang sa komunidad.
Nag-auhag sad ang CPDO sa tanang sektor sa pagtinabangay ug implementar sa mga planong pagpalambo sa dakbayan aron kini dili magpabili na plano ug damgo lamang. Kini si Jasmine Tia para sa Ang Mati karon. Nanguna sa Davao 2025 medal tally as of March 13 ang Davao Durians kontra sa uban pang napulo ka delegasyon gikan sa Rehiyon 11. Si Peter Jan Buencamino sa dugang detalye. Nagpabiling hari ang Davao City Durian sa tinuig na Dabramit human sa padayong pagdomina sa ilang mga kompetisyon sa managlahing paugnat sa kusog. Sa overall medal tally na angko sa Davao City ang 119 ka bulawan, 58 ka silvers o 49 ka bronze kini subay sa March 13 nga datos. Wala usab nagpaulahi ang host sa Dabra 2025 nga na Davao del Norte Pioneers ug midasmag aron makupot ang 36 ka gold, 34 ka silver o 49 ka bronzeng medalya. Nagpalanog usab ang Davao de Oro Golden Thunderbolts sa pagkuha sa 19 ka gold, 34 ka silver o 45 ka bronze. Anao usab ang Tagum City nga nakakuha og 26 ka gold, 39 ka silver o 26 ka bronze. Nakakuha sa pagdakbayan sa Digos og 12 ka gold, 16 ka silver o 34 ka bronze medals. Dungan ini nakakuha usab ang Davao Occidental og 7 ka gold, 13 ka silver o 26 ka bronze. Samtang nakakuha ang Davao del Sur og 7 ka gold, 14 ka silver o 22 ka bronze. Samtang ang dakbayan sa Mati nakakuha og 6 ka gold, 6 ka silver o 8 ka bronze. Kakupot usab ang Panabo City og 5 ka gold, 19 ka silver o 21 ka bronze. Ug nakupot sa Davao Oriental Sunrisers ang 7 ka gold, 8 ka silver o 8 ka bronze. Kompetisyon man kini buhi gihapon ang espiritu sa panaghigala ayaw pagkahiusa. Kini usa ka hiniusang pagbansay sa determinasyon, competitive spirit o disiplina sa mga student athletes. Kini si Peter Jan Buencamino para sa Ang Mati karon. Sa pakigsangka sa Mati City Eagles sa Davao 2025 sa Tagum, dunay mga atletang mipatigbabaw sa ilang kahanas ug nagpakitang gila sa ilang nagkadaiyang paugnat sa kusog. Ato silang ila-ilahon sa report ni Albert Louis Villar Jr. Pipila sa mga standout Mati Eagles athletes ang mikupot og bulawan nga medalya alang sa dakbayan. Unang midaog og bulawan nga medalya alang sa dakbayan sa Mati si Yael Mejia gikan sa Mati National Comprehensive High School sa triple jump secondary male category. It's a comeback win alang kay Mejia sanglit wala siya naka-podium finish sa miaging Davra 2024. Apan wala siya mawadi og paglaom ug wala niya sayangi ang iyang tsansa karong Davra 2025 ug gikupot ang kampyonato. Anausab ang ubang gold medalist nga sila Maria Raha Anika Vicentino, Billiards Secondary Girls Category. Carmen Stepan S. Marianito, Taekwondo Kyorugi Girls Elementary Category. Mark J. D. Maybano, Javelin Throw Elementary Girls. J. Ann Balwit, Crestanil Daganyo, Alia Jean Duran, Lovely Joy Lumagsaw, Althea Leyan Maungat, Sepak Takraw Secondary Girls. Dash Kendrick R. Endilible, Elementary Boys Badminton Singles. Samtang makahatag inspirasyon usab ang mga para-athlete sa dakbayan sa Mati nga midasmag ug namahimong madaugon sa Tagum City. Naangkon ni Amar Feliciano, usa ka para-athlete, ang gold medal sa 100 meter sprint Intellectual Disability Boys category. Anaa usab si Jamaica Lafayette nga nakupot ang duha ka gold medal sa running long jump ug high jump, samtang duna usab siya silver medal sa shot put ortho girls category. Samtang triple bronze medalist usab si Mike Buntag sa 50 meters breaststroke, 50 meters backstroke ug freestyle sa Intellectual Disabilities Net Girls category. Og 3 times the charm alang kay Azriel Padulyon nga nakakuha og triple bronze medals sa shot put, 100 meter run ug running long jump sa visually impaired boys category. Pagpaningkamot, disiplina
ug determinasyon mao'y mga kalidad nga padayong ginabansay ug namahimong mantra sa matag Mati City Eagles sa bisang unsang paugnat sa kusog o torneo man ang ilahang apilan. Padayon ang Mati Eagles sa pagdagit ug paglupad alang sa dungog ug garbo sa dakbayan sa Mati. Make it Mati, maganahay nga di. Kini si Albert Louis Villar Jr. para sa Ang Mati Karon. Ania ang orden de hikotibo ug mga aktibidades sa atong halangdong Mayor Michelle Nakpilrabat karong simanaha. Ug mao kana ang atong mga pinakaulahing balita gikan sa City of Mati, LGU. Ako si Josh Eric Jelgis. Uban ni kami sunod simana matag Sabado diri lang sa Ang Mati Karon. Atong kanunay hinumduman nga magmakusganon, magmatinabangon ug magmahigugmaon matag adlaw.